May bagong nakakagulat na detalye tungkol sa papel ng administrasyon ni Donald Trump sa kasalukuyang mga kaganapan sa Mexico. Sinalanta ng malawakang kaguluhan ang Mexico at lalong nagiging kapansin-pansin ang mga barilan sa pagitan ng mga miyembro ng gang at mga lokal na sundalo sa mga lansangan. Noong nakaraang linggo, napatay ng Mexican Special Forces si Nemesio Mencho Oseguera, ang leader ng kartel na Jalisco New Generation at ang pinakahinahanap na drug lord sa bansa na may patong sa ulo mula sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng 15 milyong dolyar. Bilang tugon, sinunog ng mga armadong tauhan ng kartel ang mga sasakyan at hinarangan ang mga kalsada sa Guadalajara, Puerto Vallarta at sa hangganan ng Estados Unidos at nakipaglaban din sila sa mga sundalo at pulis. Ngayon, may mga ulat na nagsasabing tumulong ang American Intelligence sa mga Meksikanong sundalo at naging bahagi sila ng operasyon. Higit pa roon, lumikha pa sila ng isang hiwalay na militarisadong estrukturang Amerikano-Mexicano. Bagaman dati ay itinanggi ni Pangulong Sheinbaum ng Mexico ang anumang tulong mula sa mga Amerikano sa paglaban sa mga drug cartel dahil nagbanta noon si Trump ng military invasion. Lahat ng detalye tungkol sa kung ano ang nangyayari ngayon sa Mexico at kung ano-anong bagong impormasyon ang nalaman, pag-uusapan natin lahat iyan sa episode na ito. Ako si Eldar Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Dito kami nagpo-post ng mga mainit na balita agad-agad. Kaya, noong linggo, inalis ng Mexican Special Forces si Nemesio Mencho Oseguera, ang leader ng Jalisco New Generation Cartel. Ito ay isang hinahanap na drug lord ng Mexico at noong 2024 nagtakda ang Estados Unidos ng gantimpala na 15 milyong dolyar para sa ulo ni El Mencho. Napatay si Oseguera sa isang raid sa munisipalidad ng Tapalpa, 130 kilometro timog kanluran ng Guadalajara. Lumahok sa operasyon ang military intelligence, Air Force at elite na puwersa ng mabilisang responde ng National Guard ng Mexico. 4 na miyembro ng kartel, ayon sa paunang ulat, ay namatay agad sa lugar habang 3 pa, kabilang si Oseguera o kilala rin bilang El Mencho, ay namatay habang dinadala papuntang Mexico City. Si Oseguera, isang dating pulis na nagbenta ng abokado noong kabataan niya sa palengke, ang nagpalaki sa Jalisco bilang pinakamalaking drug cartel sa Mexico, na nalampasan pa ang Sinaloa cartel. Ang mga tao niya ay nagdadala ng toneladang kokaina mula Colombia gamit ang mabilis na bangka at semi-submarine. Ang personal na seguridad niya ay may mga dala pang portable na anti-tank rocket launcher. Matapos mamatay si Oseguera, agad kinansela ng mga airline sa Mexico, US at Canada ang lahat ng flight papuntang Guadalajara at Puerto Vallarta at hinikayat ng US Embassy ang mga Amerikano sa Mexico na manatili sa bahay. Sa Jalisco, kinansela ang football games at isinara ang paaralan at tindahan. Iniulat ng kagawaran ng seguridad na may mahigit 20 checkpoint na itinayo ng mga armadong grupo. Mas detalyadong impormasyon tungkol sa takbo ng mga operasyon at pinakabagong balita ay maaari ninyong makita sa aking naunang episode dito rin sa parehong YouTube channel. Siguraduhing mapanood ito para maging updated sa mga kaganapan. Hindi ko na inulit ang mga posibleng nakita ninyo, kaya panoorin ninyo ang naunang episode. Ngayon, kasama ko si... Alam na ang mga puwersa ng seguridad ng Mexico ay napatay si El Mencho batay sa impormasyong nakuha mula sa Estados Unidos na tumulong sa pagsasagawa ng operasyon noong linggo. Ipinahayag ito ng administrasyon ni Trump at kagawaran ng tanggulang pambansa ng Mexico. Mahalaga ito dahil ilang buwan nang pinipilit ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang mga opisyal ng Mexico na labanan ang mga drug cartel at nagbigay naman ng tulong ang Estados Unidos. Nag-alok sila ng gantimpala na hanggang 15 milyong dolyar para sa impormasyon na magdudulot sa pagkakaaresto ni Oseguera Cervantes, na kilala bilang El Mencho. At dito, dapat tandaan na sa Guadalajara, kabisera ng estado ng Jalisco at isa sa mga lungsod na mag-host ng FIFA World Cup 2026, may naiulat na mga putok ng baril at mga armadong tao
na pinaniniwala ang miyembro ng kartel ang nagsunog ng isang gasolinahan. Pero ang pangunahing balita ngayon ay ito. Ayon sa datos ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa ng Mexico, nagawa ng mga sundalong Mexicano na arestuhin ang pinuno ng kartel na si El Mencho. Ngunit sila ay inatake habang nililipat siya at napilitan silang gumanti ng putok. Ayon sa ulat, napatay ng mga puwersa ng seguridad ang 4 na miyembro ng kartel at 3 pa, kabilang na si El Mencho mismo, ay namatay kalaunan dahil sa mga tinamong sugat. Ngayon, kumalat na sa internet ang mga larawan ng totoong pag-atake sa convoy na may dalang na arestong si El Mencho at makikita ang barilan na nangyari. Hindi ko pwedeng ipakita lahat ng larawang ito sa YouTube dahil sensitibo ang nilalaman. Kung interesado, pumunta sa Telegram channel para makita. Ipinapahayag din na inaresto ng mga autoridad ang 2 miyembro ng kartel at nakumpiska, ayon sa ulat, ang iba't ibang uri ng armas at mga armored vehicle, kabilang na ang mga rocket launcher na kayang magpabagsak ng eroplano at sumira ng mga armored vehicle. Noong Disyembre 2024, inanunsyo ng Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang pagtaas ng gantimpala para sa pag-aresto o pagkakakondena. Si El Mencho, leader at tagapagtatag ng drug cartel, ay tinukoy bilang pugante, ibig sabihin, tumakas siya. Susundan ito ng CP mula sa Kagawaran ng Estado. Mula 2017, ilang beses nang naharap sa kaso si Oseguera Cervantes sa Estados Unidos dahil sa kalakalan ng droga. Kamakailan lang, noong Abril 2022, si Oseguera ay kinasuhan ng pakikilahok sa patuloy na gawaing kriminal. Pakikipagsabwatan para gumawa at magpalaganap ng methamphetamine, cocaine at fentanyl para ipasok sa Estados Unidos at paggamit ng mga baril. Sa panahon at kaugnay ng mga krimen na may kinalaman sa ilegal na kalakalan ng droga, ang kartel ay isa sa pinakamalalaki at pinakamalupit na organisasyon ng kalakalan ng droga na kumikilos sa Mexico at responsable sa pag-export ng toneladang cocaine, methamphetamine at ilegal na opioids papunta sa Estados Unidos. At ngayon, narito na tayo. Ayon sa pahayag ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa ng Mexico, para maisagawa ang operasyong ito, bukod sa pagsisikap ng sentral na militar na intelligence sa ilalim ng bilateral na koordinasyon at pakikipagtulungan sa Estados Unidos ng Amerika, nagbigay ang mga autoridad ng Amerika ng impormasyon na tumulong sa pagsasagawa ng operasyon. Pagkatapos nito, kinumpirma ng tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt na nagbigay ng suporta ang intelligence ng Amerika sa pamahalaan ng Mexico sa pagsasagawa ng operasyon. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik. Ipinapahayag na sa paghahanda ng raid laban sa kartel, lumahok ang isang bagong estrukturang militar na pinamumunuan ng Estados Unidos na tinatawag na Pinagsamang Interagency Task Force para sa labanan sa mga kartel. Napaulat na naghanda ang Estados Unidos na naghanda sila ng detalyadong dosye tungkol kay ASGRU para sa mga autoridad ng Mexico na may datos mula sa intelihensya at pagpapatupad ng batas. Gayunpaman, nanatiling operasyong Mexicano ang raid. Sinasabing hindi lumahok ang mga sundalong Amerikano. Kasabay nito, nagbigay ng pahiwatig ang Kagawaran ng Tanggulan ng Estados Unidos na nagsagawa ng operasyon ang mga sundalong Amerikano bilang bahagi ng pinagsamang Amerikanong-Meksikanong Task Force na regular na nakikipagtulungan sa mga sundalong Meksikano sa pamamagitan ng Hilagang Komandong Militar ng Estados Unidos na siyang nangangasiwa sa mga operasyong Amerikano sa parehong bansa. Ito na ang pahiwatig na posibleng hindi lang intelihensyang impormasyon ang ibinigay ng mga sundalong Amerikano, kundi may ginawa pa silang iba. Gayunpaman, lahat ng papuri, parangal at karangalan ngayon ay napupunta sa mga sundalong Meksikano. Ayon kay Caroline Leavitt, nagpapasalamat at kumikilala ang administrasyon ni Trump sa mga sundalong Mexicano sa kanilang pakikipagtulungan at matagumpay na operasyon. Sa Tapalpa, estado ng Jalisco, Mexico, kung saan napatay ang 3 pang miyembro ng kartel, 3 ang nasugatan at 2 ang naaresto. Malinaw na sinabi ni Pangulong Trump na sisiguraduhin ng Estados Unidos na mapaparusahan ang mga narkoteroristang nagdadala ng nakamamatay na droga sa bansa at matatanggap ang nararapat na parusa. Noong nakaraang taon, makatarungang kinilala ni Pangulong Trump ang Jalisco New Generation Cartel bilang isang banyagang teroristang organisasyon dahil iyon talaga sila.
Kasabay nito, sinabi ng Pentagon at Northern Command, operasyong militar ito ng Mexico. Inire-rekomenda naming lumapit ang mga mamamahayag sa pamahalaan ng Mexico para sa karagdagang impormasyon. Dito ko muna tatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kapag may update, maglalabas ako ng bagong episode. Hinihiling ko ang inyong suporta sa YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link sa video description o QR code sa inyong screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong mga sarili, lahat kayo.